Ayun siya, super budget friendly. Guys, papunta tayo ngayon sa Ngongping 360. Ayun, so medyo mahaba yung pila. Yung ate? Sobrang mahangin. Oh, munti ko nang itap, pero sabi, please do not tap pala. Hi guys, andito ako ngayon sa Hong Kong and pa-check out na ako actually. Pero gusto ko lang din pakita sa inyo yung hotel na pinagstayhan ko dito sa May Mongkok area. Actually, first time ko magstay dito sa May Mongkok area and okay din pala kasi dati talagang sa TST ako nag-search ng hotel. Pero okay din pala dito sa Mongkok. Pansin ko lang, pag dito kasi, mas malapit ka na sa Ladies Market, dun sa mga, ang daming restaurants nearby. Tapos along Nathan Road din naman. So, siguro kung first timers, talagang TST kasi nga malapit sa, pwede mo na lang lakarin dun sa Victoria Harbor, ganyan. Pero dito, maganda din kasi malapit ka na din sa mga shops. And yan, besides TST is lang naman. Pwede nga lakarin, nilakad ko one time. Pero along MRT Red Line din naman. But anyway, going back to the hotel na. So, pakita ko lang din kung anong itsura nitong MK Stay. MK Stay, parang budget hotel kasi siya. Budget-friendly hotel. And okay na okay siya for me. Kasi sobrang, sobrang worth it yung budget dito. For less than 3,000, makakuha ka ng room. Good for 2. Pero again, depende yan sa season, no? So, pakita ko sa inyo. Itong bed. Ayan, so this is a double-sized bed. Actually, ang binook ko, ang dami kong salita na. Actually, ang binook ko is standard single. Pero ang binigay pala sa akin is, in-upgrade ako sa standard double room. So, yun pala yung sinasabi ng receptionist. Kasi nung nag-check-in ako, parang may sinasabi siyang upgrade. Hindi ko nagigets. Pagdating ko dito sa room, parang sabi ko, but medyo okay pala, medyo malaki yung bed. Pagtingin ko sa booking ko, standard single lang. Pero ang binigay sa akin is standard double. So, ayun, goods na goods yan. Free upgrade tayo. Going back na, ito yung bed nga, double size, so pang dalawang tao ito. And what I really like dito is mayroon ngang window, so hindi siya nakaka-claustrophobia. Kasi at least may window dyan, may nakikita ka sa labas. Although hindi siya pwedeng buksan pero at least, ayan na. And sa labas, andyan na yung park. Parang exercise something park. Dyan sa harap ng hotel. Ayan. So, yan. Plus points dun sa window. And then, yung space is very compact lang. Similar naman sa mga Hong Kong hotels, no? Very compact lang din. Pero, tignan nyo, nakapag-open pa ako ng large na luggage. Large yan, ha? Tapos na-open ko pa siya. So, may space pa actually talaga. And, ayan, okay yung air conditioner. So, sobrang malamig. Kasi, yun nga, summer pa dito sa Hong Kong. So, goods na goods yung air conditioner. May water heater din. And, eto na. Dito yung sabitan ng gamit. Walang storage, pero, ayan, may pwedeng sabitan ng gamit. And then dito, dyan na yung TV. Tapos, may hotel sleepers naman provided. Tapos, andyan yung water heater. And may hair dryer din dyan. Ayan. Okay. Tapos dito naman tayo sa bathroom. Ayan na. So that is the mirror. Tapos may maliit na sink. Okay na din. Tapos maliit lang din siya. Pero, mas malawak siya dun sa ibang napagstayhan ko. Andyan na yung toilet. Tapos, provided naman ng towel. And then, ito na yung shower. Diba? Dyan na mismo. Ayan. Pero okay naman. Okay din ang heater. And, malinis siya. Maliit lang pero malinis din. May daily housekeeping. May towels na provided. Pero yun nga. Kasi di ba bawal na dito sa Hong Kong ang mga plastic na amenities. So, better if magdala kayo ng toothbrush, toothpaste, and other toiletries kasi hindi talaga sila nagpro-provide. Ayan, yun yung sink. Sorry, medyo magulo kasi pa-check out na nga ako. Pa-check out na nga ako. Lilipat ako doon sa TST area. So, pakita ko din sa inyo yung hotel natin doon. So, eto. MK Stay. You can book it on Klook and you can use my discount code DESTINATIONSKLOOK for extra discounts. Guys, papunta tayo ngayon sa Ngongping 360. Ayan. So, medyo mahaba yung pila. Ayan.
So, kung pupunta kayo dito, you can book your tickets on Klook and you can use my discount code, Destinations Klook, for extra discounts. So, eto siya. You can avail yung standard ticket, standard ticket or yung crystal cabin. So, kung mas adventurous kayo, gusto nyo yung nakikita yung sa baba, yun yung crystal cabin. Pero pag normal lang, you can book yung standard cabin. Ayan. Currently, it's 10:30. So, kaka-open kasi nung 10 o'clock, kaya medyo mahaba yung pila. Pero feeling ko, pag after 12 na, medyo konti na yung pila dito. So, mas konti yung pila ng crystal cabin. So, kung gusto nyo, crystal cabin na lang kayo. And, yan. Malapit na tayo. Tingnan nyo yun. Solo niya yung cabin, oh. Si ate, sana all. Pinurchase niya yata yung single cabin. Sama natin ang mga ano. Sakay na tayo. Ay, 9 lang tayo. Perfect. Pakinggan niyo yung hangin. Lakas. Here, dito na tayo sa Ngongping. Grabe ang lakas ng lakas ng hangin dun sa cable car. Kinabahan ako doon. Medyo pinagpawisan yung kili-kili ko doon. Kasi ang lakas kasi. Kasi yung dito, may mga cables car naman sa ibang mga places, which is okay lang. Pero dito kasi, yung mga bundok, kaya sobrang lakas ng hangin. Ayan, may mga... Here, may mga drums, ganyan. So, ano to? Lock. Munti ko nang itap, pero sabi, please do not tap pala. Ayan. Ayan, tapos dito, may mga shops. Ayan, may mga kainan. Ayan. Pero una muna tayong pumunta doon sa una muna nating puntahan yung Buddha. Anyway, maaga pa naman. Siguro bago na lang bumalik sa Tungchung, saka tayo kumain dito. Ayan, akyat muna tayo doon sa may Buddha. Tuloy kong babalik pa ako doon sa cable car kasi malakas-lakas talaga ng hangin, nakakatakot. Pero bayad naman na tayo ng round trip ticket. Yung nabook ko sa Klook ay round trip ticket. So, no choice tayong mag-cable car ulit pababa. Ayan. Buti hindi masyadong maaraw ngayon. Kaya, pwede tayo. Dito, may mga love locks din dito. Ay, hindi siya love locks. Ay, oo. Pero, ano na siya? Oo nga. Yan, no? Parang sa Ensol Tower. Pero, dyan lang siya sa may bridge. Kita na natin yung Buddha. Ayan, so, may konting lakad pa from yung Ngongping cable car papunta dito sa may Pauline Monastery. Yan yung Buddha. Tapos, ito, konting lakad. Mga 10 minutes to 10 to 15 minutes, ganun. So, prepare lang din na maglakad pa after nung cable car. So, ayan, nandito na tayo sa may harap ng Buddha. Tignan niyo yung aakyatin. Medyo mataas. Pero parang ano lang naman. Parang sa Baguio lang. Diba? Let's go. Let's go. Kaya natin to. Bilangin natin kung ilang steps. Dito na tayo ngayon sa taas ng Buddha. Yan na sa likod. Dami kasing tao sa harap. Ayan. Medyo nakakapagod, nakakahingal yung pagkat. Pero kaya naman, dahan-dahanin na lang. And ayun, mahangin pa rin. Sobrang mahangin. And yun na yung ito na yung sa likod. Yan na yung Buddha. Okay, may mga bilihan din naman ng tubig dito sa taas. Doon sa loob, may mabibilhan din ng tubig. So kung nauhaw kayo, ayun.
Tapos sobrang cloudy na din dito. Super foggy na. Yun, nakikita niyo yung mga ferry doon. Yung papuntang Macau. Ipababa na tayo. Ano pala dito, pwede pala mag-U-turn. Pag hindi mo na kayang umakyat hanggang sa taas, may mga portions na pwede mag-U-turn kasi yung iba ay may harang. Yan. Okay, sa Klook, scan lang ng QR code for entry. Ayan. So, feeling ko. Nagkip ng corduroy. Oo. Yan. Yan siya. Citygate Outlets. Let's go. Ay. Ayan, so lunch na tayo. Andito ako sa Cafe de Coral, yung malapit katabi ng Citygate Outlets kasi sobrang dami ng tao sa McDo. And parang ito yung next na cheapest option na pwedeng kainan. Ayan, so meron tayong baked. Ito naman is, kasi na-try ko na yung baked pork chop nila. Ito is baked eel and baked eel teriyaki tapos chicken. Parang maiba. Ang dami nito, actually good for 2, I think. Pero kaya ko yata ito mag-isa. Ayun, so kain tayo kasi mamayang hapon flight ko na pabalik sa Pilipinas. So, yun, kung anong tawag nito, kung sa itinerary nyo, gabi or afternoon yung flight nyo, pwede kayong mag-ngongping sa umaga. Or kung darating naman kayo ng umaga before check-in, kasi usually 2 p.m. pa yung check-in, pwede kayong mag-ngongping sa umaga. Tapos, ayun, after ng ngongping, saka kayo pumunta sa city, tapos mag-check-in. Pwede niyong gawin yun sa itinerary niyo para hindi kayo pabalik-balik kasi medyo mahal din yung pamasahe from Hong Kong Airport or Lantau Island papunta sa city. Mahal din. So, tapos malayo din. Parang 1 hour din kasi. Ayan, para at least habang nandito na kayo sa area na to, pwede na kayong mag-ngongping. Ayan, so, kain tayo. Ayan siya. Masarap naman ang Cafe de Coral, pero sabi nila, depende din daw sa branch. Kasi may mga branch na hindi daw masyado masarap. Pero I think okay naman ito.